Sa panahon ngayon, mabilis ang lahat. Maging pag-aasawa ng mga banyaga, nagiging madali sa tulong na rin ng mga social networking sites at iba't ibang applications sa internet. Kinahuhumalingan na ng ilang kababaihang makapagsapalaran at maghanap na magiging kabiyak sa buhay sa mga matchmaking sites. Sa pag-asang ito ang mag-aangat sa kanila sa kahirapan. Isa ka ba sa mga nangangarap mga pangasawa ng foreigner? Makapangibang bansa para guminhawa ang buhay. Bago pumasok sa kasal, mag-ingat. Baka mapabilang ka sa numero ng mga Pinay na nabiktima ng mga online matchmaking sites at nauwi sa bangungot at kalbaryo ang inaasam-asam na masaganang buhay sa ibang bansa. Patuloy ang paglobo ng bilang ng populasyon sa Pilipinas, partikular na mga kababaihan. Sa huling datos ng World Bank nitong nakaraang taon, umabot na sa 49.8% ang bilang ng mga kababaihan sa bansa. Kasabay ng paglobo ng populasyon, ang kakulangan din sa trabaho at kahirapan. Ang dalawang elementong itong nagtutulak sa mga kababaihan para makipagsapalaran sa ibang bansa. Para naman sa mga kalalakihan sa ilang mga bansa sa Asia, mas inuuna pa ang pagtatrabaho at pag-iipon para sa kanilang retirement. Kaya naman, napag-iwanan sila at kalaunan ay hindi na nakakahanap ng mga pangasawa sa kanilang bansa. Yun yung parang nagkikreate nung demand para sa mail order bride. Itong mga maunlad na bansa na to, Korea and Japan, yung mga tao dyan workaholic, natrabaho hanggang sa tumanda sila. I-delay nila yung pag-asawa at pagkakaroon ng anak. By the time na matanda na sila, nahihirapan silang makakuha ng mga pangasawa. Maghanap sila sa mga mas mahirap na bansa. Ito nga, meron tayong mga kababayang Pilipina na naghahanap ng ibang lifestyle kaysa dun sa kinagisnan natin dito. Yung marangyang buhay. No? Most of the South Koreans na sumulat or nag-effort naman na makilala ang mga Pilipina are ordinary laborers na nagtatrabaho sa malayo, so medyo isolated yung lugar, parang probinsya. So wala sila masyadong napapartner na Koreanang babae. And they prefer Pilipinas na willing naman na mag-gamble na pumunta doon sa kanilang lugar. So these are Filipinas who are interested in living abroad at makakilala nga na foreigner. And ang ibang reason naman is for greener pasture. Kasi they want out from our country na hindi maganda yung economic situation. Ito naman ang naging oportunidad para sa ibang tao upang makapambiktima. Subalit naiba ang kaso ni Luisa. Graduate ng kursong Mass Communication sa isang universidad sa University Belt ang dalagang si Luisa. Matapos makapagtapos, agad nakakita ng trabaho sa isang casino resort habang sumasideline bilang ahente ng sasakyan si Luisa. Kasi nangangarap po talaga ako na makapunta ako ng isang bansa at magiging citizen din ako ng bansa nila sa pamamaraan po na legal yung proseso namin. So dahil sa pag-aasawa yun po yung sabi nila sa akin, parang hindi ako magdalawang isip na gumawa ng ibang hakbang or humindi na lang din doon. Dahil panganay at obligadong makapagtapos sa mga kapatid, alam ni Luisa mahabang pakikipagsapalaran pa ang kailangan niyang bunuin. Kaya naman, bukod sa paghahanap ng posibleng mapangasawa sa mga matchmaking sites, sinubukan din ni Luisa na kunin ang serbisyo ng isang marriage broker. Inalok sa akin ng branch manager, nagpapatatag sa loob ko na walang illegal na mangyayari dito. Sabi niya, lahat-lahat ng papeles mo, step by step,
legal talaga to. So, pumayag ako nun, ma'am, nung mga time na yun na magpakuha sa kanila ng picture. Wala pang 2 linggo, dumating ng Pilipinas ang Koreanong pumili kay Luisa base sa ipinaskill niyang larawan sa website. After a week, ma'am, tumawag sa akin itong branch manager ko. Nasa bahay ka ba? Pupuntahan ka namin dyan ng asawa ko, sabi niya ganyan. Dahil mamayang gabi, darating yung magiging asawa mo. Kasama ka namin, pupunta ng airport, tapos susunduin natin siya doon. Sumama naman ako sa kanila. Sa loob lamang ng 2 linggo, agad na ikinasal ang dalawa. Nasa isip ko talaga, mag-asawa kami. Nakikita ko na yung damit kong isusuot. Tapos may isa akong napagtanto dun, ma'am, una. Sabi ko, bakit ganito? Yung damit na gagamitin ko, lumang-luma na siya, nagamit na siya, parang gamit na siya. Pero dahil nga gawa nga ng, sabi kasi sa akin ng manager ko dito, yung asawa ko raw, tatagal lang siya ng 1 linggo dito. So kailangan masulit namin yung 1 linggo na yun, kasama na yung honeymoon namin doon at yung kasal. Dahil ordinaryong empleyado lamang umano ang kanyang asawa, agad itong bumalik ng Korea matapos maayos ang papeles ng kanilang kasal. Pangako niya kay Luisa, agad kukunin at dadalhin sa South Korea ang Pinay na misis matapos ang 2 taon. Bago man po siya bumalik ng Korea, ang pangako po niya, ma'am, sa akin ganito. Babalikan kita pagkalipas ng 1 buwan, sabi niya sa akin. Pagbalik ko rito, aasikasuhin na natin yung mga papeles natin. Pupunta na tayo sa CFO para kumuha ng legal capacity. Pumuti na ang mata ng pobreng dalaga sa paghihintay. Ilang taon ang lumipas, hindi dumating ang Koreano niyang mister. Sobrang sakit, ma'am, kasi alam mo yun, nung makonfirm ko na ikakasal ulit siya sa panibagong babae na hindi ko alam. So ako nagmumukha akong tanga na nasa bahay lang niya na nakatenga. Ma'am, ang pinakamasakit dun sa akin nung mga panahon na yun. Nung naglikas na ako ng bahay, pinalikas na ako ng manager ko, siya yung nagbayad ng panibago kong lilipatan. Tinawagan niya ako sa telepono nung gabing yun. Sabi niya sa akin, ayaw na sa'yo nung ipinakasal ko. Ayaw na sa'yo nung taong magiging asawa mo sana. Pero sabi niya, hayaan mo na, wag kang mag-alala. Sabi niya, kung mapera siya, mas may pera yung panibagong kaibigan niya na ibibigay ko sa'yo. Talagang lahat ng iyak, lahat ng sakit, dinamdam ko, dinanas ko, nilunok ko lahat yun. Gawa nga ng gusto ko makumpirma kung gaano katotoo na nandito nga siya sa Pilipinas nung time na yun. Karaniwan, kawalan ng trabaho at kahirapan ang dahilan kung bakit nararesolba sa madali ang solusyon sa problema ng ilan nating kababayan. Nandun sila sa sitwasyon na wala na silang ibang mapupuntahan. Pag economic ang rason, limited talaga ang choices. Hindi nila yung gagawin eh. Kung may choice, walang choice. Hanggang doon na lang. Nakakalungkot kasi iba nating kababayan, hindi nila alam na ganun yung mga website, no? Na pronta lang ito para sa prostitusyon. Balita lang na may nakachat ako ganyan, pinadalang kagad ako ng $1. Basta mag-chat lang kami ganito kadalas. So instant kasi yung benepisyo, kaya minsan nakakabulag din eh, no? Ako dun sa sasabihan ka ng lalambing na salita, yun, merong kagad material benefit. Pinapadalan ka ng pera ng gusto mong material na bagay. Karaniwan nun sa atin, kaya naman natin gustong gumanda ang buhay natin. Dahil gusto rin nating suportahan, diba, yung ating pamilya. So isa rin yan sa factor kung bakit marami nagre-resort sa ganun. Ang 18 taong gulang na si Jamira, ikinasal din sa isang Koreano. Tulad ni Luisa, kahirapan din ang nagtulak kay Jamira para sunggaban ang mabilisang kasal. Meron po kasi kaming kapitbahay, yung gangalan po sa Ate Lucy. Hindi nakikita niya po kasi ako noon, trabaho, bahay lang po ganyan. Sabi niya, kinausap niya yung mama ko po, sabi niya, yung anak mo may tsura yan. Kinausap niya rin po ako, ganun din po yung sinabi niya. Kaysa naman makapag-asawa ka ng Pilipino, Neng, Koreano na lang ang anuhin mo, sabi niya po sa akin. Sabi niya, mayroon akong kilalang nagpapakasal ng Koreano. At least baka maiba yung buhay ng anak mo, mapaayos, ganito, pwedeng mapag-aral ng Koreano, mabigyan kayo ng magkaroon ng magandang buhay ang anak mo. Gusto ko rin man po mapaganda yung buhay ko. Kasi sinabi niya na rin na may mga naipakasal na rin daw po siya, na maayos na din daw po ang buhay doon. Yan po yung sabi niya. Sabi ko, sige po ate, itry ko lang. Matapos madiskubre ng isang matchmaker recruiter, agad ipinakilala si Jamira sa mga kliyenteng Koreano.
Dinala niya po kami sa Panapaan. Sa bahay daw po yun ng cutting. Tapos pinakit po ako sa taas na may mga babae na po doon. Pinapasok po ako sa isang kwarto. Doon ko na po nakita sina Mr. Kim saka yung mga Koreano. Ngayon po, napili daw po ako ng isang Koreano. Bagamat nagdadalawang isip sa edad niya, agad din siyang kinakasalan ng kliyenteng Koreano, isang araw matapos magkakilala. Bagamat ipinagbabawal ang batas, ang pag-aasawa ng banyaga sa pamamagitan ng matchmaking sites at marriage brokers ang pinakamadaling paraan para sa ilang Pilipina na guminhawa ang buhay. Sa mahirap na bansa naman, tuntungan nila yun stepping stone nila para makapag-abroad. Karamihan sa atin, mapamahirap, gusto mag-abroad. Kasi yun yung talagang nakikita nila. At ang pag-aasawa ng foreigner, yun lang nakikita nilang option para umangat yung buhay nila. Diba? Meron din kasing mga magulang na sila mismo ang nagsasabi, kaysa mag-asawa ka ng lasenggo, walang trabaho, di mag-asawa ka na lang ng foreigner. No? Pero ang ano dyan kasi, hindi din naman lahat ng foreigner ay ganun din kaganda ang buhay ng nakikita natin sa pelikula o sa TV series, no po? Hindi rin naman lahat ganun. Imbes na dumaan sa legal na proseso tulad ng pagtatrabaho sa ibang bansa o sa pag-migrate, ang pagpatol sa mga matchmaking sites at marriage brokers ang nagsisilbing shortcut para sa ilan. It may be a shortcut in terms of process, pero it's a painful shortcut. It's a tragic shortcut, which will have tragic consequences, lalong-lalo na kung later on madidiscover na yung kanyang napangasawa pala ay ganito ang ugali or batterer. Mabuti kung mapapakasalan nga siya, no? What if hindi? Para sa Commission on Filipinos Overseas at Gabriela Women's Party List, hindi katanggap-tanggap ang prosesong pinagdadaanan ng ilan nating mga kababayang sumasailalim sa mga marriage brokers. Dahil sa sistemang ito, tila inilalako at isinusubasta ang mga Pilipina sa pamamagitan ng matchmaking sites. May batas tayo na nagbabawal. So, meron tayong Republic Act 6955. Ang binabawal natin dito, yung ginagawa siyang business. Kasi kung tayo naman, halimbawa, meron tayong kakilalang foreigner, no, at gusto natin na ireto siya sa isang kilala nating kaibigang Filipina. So, walang masama na i-match. Pero kung gagawin mo siyang business, you're making a profit out of it. Halimbawa, bibigyan ka ng foreigner ng pera or any consideration. So, o kahit naman ng mga Filipina, bibigyan ka para ihanap ka ng foreigner sa network mo na para maging asawa niya. Ganun din, binabawal din to sa batas. Naturally, Gabriela opposes this. We condemn that practice. Ni-reduce mo ang isang relasyon, a relationship that should be healthy and normal. Ni-reduce mo lang sa isang kalakal. At nasan doon yung papel na meron talagang magandang kahihinatnan dahil parang binibenta mo na yung babae. No? So, it's a form of prostitution na rin. No? Kasi merong buyer, merong seller, at meron kang intermediary, yung ahente or yung broker. So, it is a form of prostitution. It's a form of selling, commodification ng babae. Dahil ang naging status na lang niya ay kalakal siya, binibenta na siya. Hindi rin nagiging permanente ang relasyong nakukuha sa pamamagitan ng mga matchmaking sites. Dahil kalaunan sa halip na ginhawa, malaking kalbaryo at pasakit ang nakukuha ng mga Pinay na sumasailalim sa prosesong ito. Napapabilang sila sa mga statistika ng mga kababayan nating pinipili na lamang manahimik kaysa harapin ang kahiya ng maling desisyon sa buhay. Pinapababaw nito yung relasyon Kasi parang ano nga naman relasyon makakuha mo sa biglaang nakausap mo lang sa chat, nireto lang sa'yo nung website, magiging mag-on na kayo.
So yun lang, parang senyales na yun na hindi malalim yung pundasyon ng relasyon. At kapag ganun, hindi ka aasa na magtatagal ito o may malalim na kahulugan yung pakikipagrelasyon mo dun sa isa. Yun na nga, usually pressure lang din, no? Panandali ang romance. Yun yung hanap din nila. Sa kaso ni Luisa, muling bumalik para sa 2 linggong bakasyon ang kanyang Koreanong mister. Tapos doon na po namin sinimula na aayusin daw. Ang kasabi niya po kasi sa akin, aayusin daw yung mga papeles namin. Pero nung mga panahon na yun, ma'am, naubos yung 7 araw niya dito sa Pilipinas. Nag-ikot kami kung saan-saan, pumunta kami ng Baguio, pumunta kami ng Benguet. Walang nangyari sa 7 days na kasama ko siya. So may natitira pang 2 araw kasi 9 days siya rito. Sa loob ng panahong ito, hindi na ayos ang mga kinakailangang papeles para sa pangingibang bansa ni Luisa. Matapos muling bumalik sa South Korea, wala nang naging balita ang pobreng Pinay sa kanyang mister. After nun, ma'am, hindi ko na siya na-contact. Tapos itong manager ko, nagpalit din ng other contact. So ibig sabihin, wala na akong ibang mapupuntahan. Habang si Jamira naman, umaasa pa rin babalikan ang kabiyak na Koreano. Yung reverend po na nagkasal sa amin, sabi po ng tatay niya, ano yung peke yung kasal niyo, sabi niya sa amin. Tapos sabi ko kay reverend, ano pong gagawin namin? Isa lang ang magagawa mo dyan, ang uuwi dito yung asawa mo, matatapos yung problema mo. Yun po. Tapos kinausap ko po yung asawa ko, ayaw na po niyang umuwi kasi wala po siyang pera. Malaking palaisipan para sa kanila kung ano na ang nangyari sa kanilang mga asawa. Dahil ang inasam na magandang buhay sa South Korea na uwi sa kalbaryo. Sobra po akong down na down nung time na yun. Iyak lang ng iyak, hindi ako makatulog. Kasi parang isang bangungot yung dumating sa akin na biglang isang parang bula na nawala lahat. Ang pangarap ko, pagkatao ko, wasak lahat. Kaya naman bago pa dumami ang bilang ng mga Pinay na posibleng maging biktima ng subastahang ito, agad lumapit sa bitag ang 2 dalaga. Nakipag-ugnay ng bitag sa tanggapan ng Anti-Transnational Crime Division ng Criminal Investigation and Detection Group. Napagalaman ng bitag na iisa lamang ang Koreanong nagpapatakbo ng marriage brokerage na bumiktima sa 2 dalaga. Nadiskubre din ng bitag na maging ang mga Koreano na una nang nakapangasawa ng Pinay, lumalabas na biktima rin ng sindikato. Itong si Mr. Kim kasi may mga previous records kami na pinapasa ng POAA ng mga reklamo na nakaprofile sa amin dito. So, na pagtugma-tugmaan namin yung mga complaints ng mga victims, na only to find out later na may 2 biktima na iisa lang yung kanilang asawa. Sino ang nagkakapera sa ganitong mga relationships or ganitong transaction? Dahil nare-reduce nga siya into a transaction, nagnegosyo siya, ang babae ay biktima because she becomes a commodity. Ayon sa CIDG, malawak ang operasyon ng sindikato. Umaabot hanggang sa mga malalayong probinsya. Yung mga victims natin ay nag-range ng age sa 16 to 23 years old. They are coming from different place in the Philippines. Gaya nung kanina, from Davao, from Visayas, Cavite, Metro Manila, Rizal, iba-ibang lugar. It means na napakalawak ng kanilang network dito sa Philippines. Sa tulong ng mga biktimang sina Luisa at Jamira, natukoy din ng mga operatiba ang pinaglulunggaan ng mga suspect, maging ang pinagdadalhan ng mga babae sa Andrea Village 2, Bacoor, Cavite. Agad ikinasa ang pinagsanib ng puwersa ng CIDG Anti-Transnational Crime Division, Presidential Anti-Organized Crime Commission, Commission on Philippine Overseas at BITAG ang isang operasyon laban sa sindikatong nagpapatakbo ng marriage brokerage sa pamamagitan ng matchmaking sites. Ang place of operation natin ay doon sa Bacoor, somewhere in SM, Bacoor. 2 o'clock in the afternoon dapat nandoon na kayo.
masusi ring pinagplanuhan ng mga operatiba ang kaso. Yung alta natin, as much as possible, hindi yung pagbabakayin doon sa place of engagement natin. Okay? Yes, sir. So, yun lang. At yun lang. So, Mula CIDG sa Campo Crame, bumiyahe ang grupo patungong Bacoor, Cavite. Ang Team A ang advance party na magdodokumento sa gagawing transaksyon ng isinalang na aplikante at bugaw. Ang Team B, maingat na nakaposte malapit sa target site. Sa isang fast food chain sa mall sa Bacoor, Cavite, nakipagkita ang bugaw sa aming aplikante. Malikot at hindi tumitigil ang bugaw na ito sa loob ng fast food chain. Maya-maya lang inaya na nitong lumabas ang aplikante. Ilang minuto ang lumipas, dumating ng isang green van na magsisilbing service nila papasok sa loob ng subdivision. Agad namin itong binuntutan. That's 559. Okay? Andrea Village 2. Ito. Sa loob ng Andrea Village 2 subdivision, habang hinihintay ng mga operatiba ang signal ng undercover na aplikante, nasa staging area naman ang mga operatiba para sa mabilis na pagpaplano. Ilang minuto lang lumipas, tumimbre na ang asset sa loob ng bahay. Positibo ang mga suspect. Tatlumpong kababaihan ang nasagip matapos may sagawang tinatawag na show-up sa loob ng nasabing bahay ng mga suspect. Nakumpiska din ang lahat ng mga dokumentong ginagamit ng sindikato ng mail order bribe. You're under arrest for violation of Republic Act 10364. Hulog sa bitag ang mga suspect na sina Kim Yun-suk at Shu Chae Kim, mga Korean nationals. Kay si Cathy. Maging ang mga Pinoy na kasabwat na sina Imelda Fabella alias Cathy, Edgardo Salazar alias Gary at Joseph Sabalo. Meron kayong karapatan na manatiling tahimik, magsawalang tibo, huwag magbigay ng statement. Kasi lahat ng sasabihin nyo ay
maaaring magamit laban sa inyo. Okay? Naibigay na namin sa inyo inyong mga karapatan ayon sa ating saligang batas. Kayo ngayon ay nasa ilalim na ng pangangalaga ng CIDG. Technically, you are now all under arrest. Ang mga biktimang babae walang nagawa kundi ihayag ang pagsisisi sa mga pangyayari. Hindi ko masasabi na magiging maganda yung buhay ko doon. Which is nangangarap lang naman ako eh. Nangangarap lang ako na baka siya na yung gano'n makakapagbigay ng lahat sa akin ang kailangan ko para sa pamilya ko. You look my daughter. Okay, you help me. Once she commits suicide, because you don't mind, you don't help my daughter. We even go and made with you. And what do you do to us, Mr. Kim? Sorry. What sorry do now, Mr. Kim? You are already here. Okay, I'll help you. You cannot help us anymore. Sana yung ating mga kababaihan at kabataan, no? Ang mga magulang ng ating kabataan ay maging vigilant din, no? Kayo ay huwag agad-agad maniwala kung merong mga ganitong offer. Kahit ano pa yung kaganda, ay meron talaga yung problema sa likod niyan. Pero mas dinadirect ko pa ang mensahe dun sa ating pamahalaan. Kasi kung merong trabaho na ibinibigay para sa ating mga kababayan, kung merong matinong trabaho, employment, no, at nakapag-aral itong ating mga kababaihan, mas maintindihan nila ang kanilang sitwasyon at mas handa sila. Alam nila yung kanilang mga karapatan at hindi lalaki yung chances na sila ay magugoyo, no, sila ay maluloko nitong mga taong ito. Nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9208 at Republic Act 10364 or expanded trafficking in person at Republic Act 6955 o mail order bribe ang mga suspect. Ang mga naipakitang mukha ng mga inirereklamong individual sa palabas na ito ay nananatiling inosente hanggat hindi napapatunayan ang kanilang pagkakasala sa hukuman.